The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views Magandang hapon po mga ka-Radyo Agri. Welcome sa programang Patok, Usapang Trendy. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganahan para sa bayan. Sa programa pong ito, sasamahan po ninyo ako sa halos isang oras na chikahan tungkol sa mga trending topics at patok na usapan dito man yan sa ating bansa o internationally. Ako po si Coco, ang inyong host sa programang Patok. At bago po ako magsimula, nais ko po munang batiin ng good afternoon ng ating mga ka-Radyo Agri na nakikinig sa atin on air via Transistor Radio, Radyo Agri 90.1 FM at naman po sa ating online platform, especially po sa ating Facebook Live at Radyo Agri 90.1 FM din po. And of course, good afternoon din po sa ating Director 4, Sir Junicio G. Alvinia, to our Director 3, Sir Joel V. Tutor, to the Chief of Applied Communication Division, Sir Elijah Z. Davalos, to the Section Head of STIPS, Sir Jet Molik G. Subaba, to the Section Head of STIDS, Ma'am Bes G. S. Megararu, to the rest of the Division Chiefs and hardworking staff ng aming pong ahensyang Philmec, good afternoon po. Of course, sa our guards on duty at sa atin po mga drivers na, lalo na po sa mga nakabiyahe po ngayon, ayan, safe travels po sa inyo. And to our avid listeners, on-air man po yan or online, Ma'am IC, Sir Ambo, and Dr. Love, ayan, good afternoon po sa inyo. And of course, mga ka-Radyo Agri, don't forget to like and share our live stream on Facebook, on our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM, and don't forget to follow our social media pages with the same username po. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube. Ayan. Welcome po sa Patok, Usapang Trendy. Muli, ito po isang programa kung saan pag-uusapan natin ang trendy topics. Mapa-local man po yan o international. Kaya naman mga ka-Radyo Agri, please, if you do have suggestions or hobbies na gusto nyo pong i-feature natin dito sa ating programang Patok or may mga guest po kayo na gusto po ninyong makita at makachika natin sa ating programa, please do message us, call or text us sa aming pong hotline 0962-119-7445. Ulitin ko lamang po, 0962-119-7445. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong topic for today, magkakaroon po muna tayo ng maikling recap lamang kung ano nga ba yung napag-usapan natin nung nakaraang episode sa ating hot takes sa pag-ibig, agree or disagree with Ma'am Badeth and Ma'am Faydan. Ayan, sobrang ganda ng naging usapan natin dito mga ka-Radyo Agri because dito po ay nahirapan kami nila Ma'am Badeth and nila Faydan talaga na tapusin yung discussion dahil nga naman ang iba-iba ang aming hot takes no sa pag-ibig at natalakay rin po natin kung gaano kahalaga ang pagiging open-minded at pagiging willing na matuto at makinig sa mga opinyon ng iba nang walang halong galit dahil minsan ang mas natututo po tayo at mas naiintindihan natin ang ilang mga bagay-bagay kung tayo lamang ay very willing makinig. Gaya nga ng sabi natin, ang pagbibigay ng controversial hot takes ay hindi para magsimula ng away, pero para po ito ma-express natin ang kanya-kanyang pananaw. At dahil nga po dyan mga ka-Radyo Agri, magkakaroon na naman po tayo ng discussion naman for today. Dahil welcome po sa ating Patok Season 3 Episode 3, Beyond Labels on Our Own Terms. Ayan, in lieu with March as National Women's Month, mga ka-Radyo Agri, we will be talking about hot takes on the terms that women in our generation has been setting. These are statements that we are about to discuss if you do agree or disagree with things. Ito pong mga statements na ito ay matatapang at controversial na statements tungkol sa mga standards at expectations na unti-unting sineset ng mga kababaihan sa ating generation. Ayan. Karamihan po sa mga pahayag na ito ay nagmula sa social media kung saan nagkaroon ng iba't ibang reaksyon at opinion dahil may mga
ideas na medyo sumasalungat po no, sa mga nakasanayan o tradisyonal na pananaw tungkol sa mga kababaihan. Kaya naman mga ka-Radyo Agri, sa mga nanonood po ng ating live stream via Radyo Agri 90.1 FM at sa ating pong mga tagapakinig through Transistor Radio, paalala lang po na ang mga statements na maaari nyo pong marinig sa segment na ito ay nakabase sa personal na opinion ko at ng aking guest for today. Ayan. Ang goal lang po natin dito ay maibahagi natin ang perspectives at magbukas ng healthy na usapan. Kaya naman po sa ating mga viewers online, sa mga statements po na bibigay namin ngayon, pwede po kayong mag-comment ng inyong mga sariling hot takes or inyong mga sariling opinion about the statements that I am about to talk with sa aking pong guest. Ayan, para naman po maging mas masaya at mas makulay. Siyempre, mas maganda kung mayroon po akong kasama dito na mag-agree or disagree sa mga hot takes tungkol po sa mga pananaw ng women in our generation. Kaya naman po mga ka-Radyo Agri, let us welcome our guest for today. Siyempre, we do have Ma'am Badeth to join us with our conversation for today. Good afternoon po, Ma'am Badeth. Good afternoon sa ating mga ka-Radyo Agri. And again, Miss Colleen, thank you again dahil guest co-host mo ulit ako. Yes. And actually, maganda rin. Naisip ko din na parang okay din yung tandem natin this afternoon kasi nga, merong mga points sa ating mga statements na naibahagi mo na magkakaiba tayo for sure na perspective dahil magkaiba din tayo of course when it comes to our status in life, experiences, and given the age as well. Yes. So feeling ko talaga mas magiging makulay ang ating discussion this afternoon. Especially So, magkaiba po tayo ng parang upbringing yung naririnig nating mga opinion with, of course, yung nung time nyo po, of course, and nung time namin na nai-instill talaga ng parents kasi marami din po talagang pagbabago. And how do we see things as well? Yes. Napakalaki din ng Yes, difference. Yan, Diba? sige. Kaya naman po, syempre bago po tayo mag-proceed, reminder po ulit sa ating mga viewers online na pwede nyo pong i-share ang aming live stream para po makakuha pa tayo ng mas marami pa pong opinions sa ating mga statement for today. At kung gusto nyo pong mapanood ang aming hot take sa pag-ibig episode ni Ma'am Badeth and ni Ma'am Faye from last week, available po din po ito sa aming YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM. Kaya naman hindi na po namin patatagalin kasi feeling ko medyo matagal ulit tong conversation na to, Ma'am Badeth. Kaya simulan na po natin ang ating patok for today. Yes. Ayan. Again, mga ka-Radyo Agri, ito po ay consolidated opinions from the internet. Ito po yung nag-trending, especially today. This month is Women's Month. Kaya naman gusto nating i-highlight talaga itong mga to. Correct. Unang-una po, ito, ano talaga agad tong question na to? Mabigat tong question na to. Yes, we do have an agree or disagree statement again. Women should not have to choose between career and family. Okay. So, women should not have to choose. So, hindi tayo dapat mamili. Mag-settle just one. Ako, actually, 50-50 ako dito. Kasi bilang tayo ay mga babae, bilang ako a mother as well. So, based sa experience, dumating din ako sa time that I have to choose. So, bagamat based on experience, I would agree, but at some point, I have to disagree. Yes. Kasi hanggat maaari, hindi dapat maging limits o hindi dapat maging limitasyon ng isang babae na dahil may pamilya na siya, na dahil isa siyang nanay or maaring siya ay sa kanya nakatira or sa kanya nakastay yung kanyang parents, malilimitahan siya when it comes to choosing her career. Yung professional growth niya as a person ay hindi dapat malimitahan. However, I would also like to emphasize yung difference kasi ng isang magulang bilang babae at magulang na lalaki. Opo. Siyempre, bagamat pareho silang, of course, napakalaking foundation ng isang pamilya, lalo na ng mga anak. But there's this something sa ating mga babae when it comes to motherhood and even sa pagiging anak. Yes. By personal experience and actually na ikwento sa akin ng mother ko, dahil nga, dalawa kami magkapatid, ako, tas kapatid ko lalaki. So, para meron siyang na-share sa akin one time na may nagsabi daw sa kanya na, buti nagkaroon ka ng anak na babae.
Kasi kapag nagkaroon na sila parehas ng pamilya, yung anak mong babae ang kakalinga sa'yo pag nagkaedad ka na. There was a time na sinabi niya sa akin yun. Tapos ako parang, kung tutuusin, hindi siya dapat issue. Yes. 'Di ba kung tutuusin? Pero siguro, doon na lang sa nurturing capacity ng mga babae, siguro yun yung nakikita natin madalas kung bakit hindi man yung nagsabi doon sa mother ko, but there are some na ganun yung thinking. Yes. 'Di ba? But at the end of the day, wala dapat limits talaga pagdating sa babae. Kasi marami ng mga babae ngayon na mga married, ilan ng anak, pero kaya nilang pagsabayin ang pagtatrabaho, ang pagiging part ng corporate world, 'di ba? At pagiging magulang. At the same time, yung iba pa nga may mga side jobs pa nga sila, 'di ba? So, by experience, dumating ako sa point that I have to agree, but generally speaking, sa mga babae na kung kaya nilang wag mamili, Yes. 'di ba? I Opo. would have to disagree on that. Yun. Ako po, I think same sentiments din naman na, especially now, na we do have the freedom talaga to Oo, choose lalo our ngayon. path, our Yes. career, and very much marami na ding open-minded po na magulang na parang, sige, do your thing. Yes. Ikaw yan eh. Pero I think it is also very healthy na hindi responsibility ng babae na talikuran yung kung ano yung career na na-build niya just to nurture her own family. Kasi we do have time for that. Yes, I think exactly. Oo. Hindi natin kailangan talikuran kung ano yung path or yung career na na-build natin. And just settle for that. Kasi I do also believe that if you're building a family, hindi lang yung babae yung kailangan na mag-nurture dun sa Yes. family, di ba? You and your partner Yes. can Totoo. talk about that. Totoo. And I think marami po ngayon na nakikita natin na very balanced talaga yung work and yung life. Nakakabilib actually yung mga Personal ganong life, opo. babae. Yes, and Grabe. talagang ang gaganda po ng mga nararating din nila. And tapos magugulat ka, oh my gosh, may family, 2 kids. Di ba po parang ganyan? Tapos pag uwi nila, wala silang helper. So sila pa rin gagawa ng pag-aasikaso ng Yes. mga anak, ng bahay, ng asawa. Opo. And how Grabe. they raise their kids, Exactly. Oo. Parang pag nakita niyo po, very, masunurin. Kumbaga Ganyan po mga sila. good children. And at the Yes. same time, yung career nila talagang we can say that at some point they are successful sa kanilang chosen path. Also po, correct me if I'm wrong, di ba? Parang dati kasi, nagiging misconception na parang nagkakaroon ng issue yung anak dahil laging nasa trabaho yung family, yung parents. Yeah. Ganyan. Parang May lagi ganon. meron naman po talagang Yes. ganun. Actually, hanggang ngayon Nga, naman. ay issue Yes. pa din po siya. Pero I think marami na din po sa atin ang natututo na magpaintindi sa ating Yeah. mga anak on how important that is. Na Oo. hindi kabawasan sa pagmamahal ng anak yung oras na ibibigay nila sa trabaho. And very open po ngayon na yung kids. Yes. Actually, especially yung mga kids na ang parents, lalo ang mother, ay OFWs. So, syempre, hindi may iwasan na may issue, Yes. na may paghahanap, It's belongingness. normal. It's Oo. normal And it's naman normal. po. It's valid. Pero, I am also a daughter of an OFW for how many years. Pero naniniwala ako dun sa power of communication. Yes. Na kung i-open up lang ng isang anak, yung sentiment niya bilang anak na longing for a parent, especially a mother, and yet the mother or the parent should also be open enough to validate, 'di ba, yung isang anak na sabihin ko na yung nararamdaman and use that opportunity to express na bakit ginagawa. Although it may sound na parang hindi ko alam kung cliche is the term, Yes. pero yung mga madalas na naririnig na kaya ako nagtatrabaho kasi para sa atin ito, kaya ako nagtatrabaho kasi gusto ko na maranasan ninyo yung mga ganito, mabili ko yung mga gusto nyo. Yung mga ganong term, it may sound like parang nasabi mo na yan. Pero yun at yun talaga kasi yung foundation ng isang magulang, lalo na ng isang nanay. Bakit kailangan niyang piliin or bakit may season na she has to choose her career or prioritize her career at some point. Parang ganon. Tsaka at the end of the day, sa mga babae din, na mga career woman. Career-driven po talaga career-driven. Kumbaga, i-push lang nila. Yes. Na wag nilang, kumbaga parang at the end of the day, yes, there's the family that has to be supported financially, most especially. Pero sana maging sapat din or maging best reason din nila why they choose their path is yung sarili nila. Opo. Lifetime investment ng isang babae na meron siyang maayos na career sa buhay. And she can stand on her own. Exactly. Di ba po? Kasi Oo. parang madami din na naging
from, paano ko ba sasabihin to? Mga older relationships na hindi nag-work. Di ba po? Parang yun yung medyo nagiging issue nila eh. Parang masyadong career-driven. I mean, walang career, naging career yung babae. Sobrang career, napabayaan yung pamilya. Masyadong career-driven or meron naman pong mga babae, di ba, na hindi po makaalis. Too dependent. Masyado silang dependent sa kanilang partner kasi hindi nila nabigyan ng time yung kanilang sariling career. Yes. So parang ang nafe-feel nila, paano ako? Wala na eh, hindi na ako nagtrabaho. Sana ko pupulutin. Tinalikuran ko yung trabaho Oo, ko. yung gano'n na Opo. wag sana tayong dumating dun sa point talaga. Kasi 'di ba meron pong point talaga, marami pong gano'n na parang kasi ang paniniwala po dati na kapag ikaw ay nag-asawa, ikaw ay dedepende sa asawa mo. Kasi Parang kukunin ganun ko po, pagka diba? sa ang term pa nga is ibibigay ka na ng iyong mga magulang sa iyong mapapangasawa. Opo, 'di ba? Yun. And when the relationship medyo tumagal, tas medyo na-realize na hindi pala kami fit, medyo toxic pala kami. Hindi po siya makaalis kahit gusto niya dahil yung buong buhay niya ay nai-invest na niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Hindi na po niya parang mahiwalayan yung pagiging dependent. Yung relationship itself, kahit na sobrang destructive na, Opo, especially destructive. dun sa babae. Pero dahil ngayon, iniisip niya na magiging worthless siya kapag umalis siya dun sa relationship na yun. Tapos nandun yung regret na, bakit nga ba hindi ko pinrioritize din yung career ko? Kaya ko naman. Bakit ako umasa? Di ba po ganun? That's why, with this, in line din po with Women's Month, diba? That women can do it too. Diba? Of course. Kasi kung ang lalaki nga pwedeng pamilyado at career-driven, ang babae din, pwede din po. Diba? Yan ang kailangan nating ma-instill. Na kung ang lalaki, diba, pamilyado ka, career-driven ka, salute sa'yo. Dapat sa babae din. Correct, of course. Hindi kailangan talikuran ng babae ang kanilang career. It's just that may mga kanya-kanya tayong season regardless kung lalaki or babae. Pero for this discussion since Women's Month, may kanya-kanyang season ang isang babae na maaaring may mga babae na nasa season ngayon na kailangan muna niyang i-prioritize ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. At may mga pagkakataon din at darating tayo dun sa season na okay, it's time na for me to establish myself, to strengthen myself, yung career ko, yung financial stability ko din as a woman. So, may mga ganong seasons tayo. I think sa kanya-kanya kasi talaga ng timeline. Totoo, tsaka ng timeline. Totoo. Pero 'di ba ang ano lang po namin dito is you don't have to completely cut out yung isa, yung pamilya, tas ialis mo na yung career mo. And yet, hindi mo rin naman po pwedeng yakapin 100% yung career kasi mako-compromise mo rin yung family mo, di ba? Pero with that, still, salute po sa mga babae na talagang galing. tinalikuran ng kanilang career to nurture their family. Na talagang yung family na nila yung talagang, yun ang chosen career naman po nila to take care of their family. And that takes a lot of courage. Totoo diba yan. po? Totoo yan. Kung gaano po kahirap yung hatiin yung work-life balance ng isang babae with their career and their family, ganun din po kahirap magtagoy ng isang buong pamilya na yun na talaga ang career mo for life, diba? Kahit na sabihin mo na hindi naman siya nagtatrabaho ng 8 to 5, pero still at the end of the day, yun nga yung term na parang unpaid jobs ng isang magulang, lalo na ng isang nanay. Out of love talaga yun. Na isipin mo, everything sa house. Talagang siya yung parang paano ba ito? Siya yung parang nagbabond dun sa family. Isa pa yun. Diba? Yung pangangailangan din na ikaw yung maging kalakasan lahat. Taga-balanse ng mga pangyayari sa bahay, ng emotions ng lahat ng kasama mo sa bahay. So, I believe na strength ng isang babae yun. That is why, di ba po, talagang hindi mo pwedeng i-judge ang isang babae sa kanyang kung pinili niya. Pero, yun nga, parang, if you're career-driven, you can do it. Of course. Hindi mo kailangang ikahiya na mas gusto mo yung career mo over a family. Di ba marami naman na po sa ating mga kababaihan na ang priority talaga is to make ourselves happy, maganda yung career, maka-travel. Independent women. Talaga, yun talaga. Pero salute din, syempre, sa mga women na ang chosen career path talaga nila, ang life nila talaga is to nurture a family, their kid, and their husband. Diba? Talagang,
pag women talaga ang usapan, talagang hindi mo masusukat din Oo mo naman, talaga ang yes. strength ng isang Totoo. babae. Ang dami, Totoo. very very flexible ang kahit ganyan Actually, isang oo. babae. Totoo. Diba? Tsaka yung, hindi naman siya burden, pero yung pressure, at saka yung challenge na yun nga at the end of the day, kailangan nakabuklod, maayos ang buklod ng isang pamilya. Maayos ang relationship ng mga anak sa kanyang mga magulang. It's because of the nurturing talaga ng isang ina. Opo, Yun. talaga, diba? As in. And with that, gaya nga po ng usapan natin ay career. Ito naman po, no? Ito isang hot topic din Yes, talaga to. actually, sa oo internet. din, Lagi ko po oo. itong nababasa, diba? That being career-driven makes a woman intimidating daw. Do you agree or disagree? I disagree on this. Nasa perspective natin. Yes. Kasi, ako naniniwala ako na meron tayong mga tinatawag na alpha female Yes. and alpha male. And ako ay somehow, ewan ko kung iisang definition natin ng alpha female. But ako kasi, there are women na talagang ang tingin ko sa kanila, alpha female. In a good way, ha? Yes. Pero ako, instead of being intimidated kasi, I choose to admire those Yes. kinds of women na talagang kahit hindi sila, there's something sa isang alpha female na kahit wala siyang gawin, nagsa-stand out talaga siya. Like, in term, whatever career, Yes. even on the aspect of motherhood, talagang merong mga babae na talagang we can say that she is an alpha female on this field, on this path. Pero for me, hindi siya dapat maging intimidating. Yes. Nasa POV lang talaga natin siya. And the insecurity. Exactly, yun pa lang po sasabihin ko. May it be aware ka or in Yes. denial ka, intimidated tayo kasi there's something na nasasaling tayo. Yes. And that's our insecurity. Yes. Na i-convert lang natin siya into something negative. Na parang, kailangan mong, parang, intimidated ka sa kanya kasi ayaw mong aminin na naaapakan ka niya Yes. or feeling mo mas magaling siya sa'yo. Diba? Pero yun. And Opo. of course, hindi siya magandang attitude na dali. Yes. Especially Bigat kaya ako, nun. personally po I do have a lot of guy friends din kasi kaya nakukuha ko yung kanilang mga perspective. Yun. They take it as intimidating kasi kapag nakita po nila na ang babae, alam nila yung gusto nila kasi. This is what I want to achieve. Ito yung gusto ko bago ako bumuo ng pamilya, bago Eto ako muna maghanap ako. ng relationship. Okay ako on my own. I Eto love what muna I do. ako. Yun. Opo, yung, di ba yung talagang focused sa goal. True. I think there are men who is not intimidated but with that, pero in awe sila na, ay, ang galing niya. Talagang, hindi siya napapersuade ng kung ano-ano. Oo, Alam yung niyo sobrang po yung focus ganon? niya na parang kahit na marami ng mga kaibigan ko, circle ko na nagsisikasalan, nagsisikaroon na ng pamilya, basta ako, career muna ako. Opo, Yung diba? Hindi nagpapadikta sa Yes, nakikita, and sa sinasabi, talagang, sa pressures ng goal society. talaga natin yung maging ganyan eh. Pero yun nga po, with Yeah. what I've said, I think it's rooted din sa na-instill ng society na mas dominant kasi yung men. Na that's Yeah. why pag nakakakita yung mga kalalakihan ng mga babae na parang very career-driven talaga siya. Hindi actually siya intimidated. I think, gaya nga po ng sabi niyo, it's the insecurity na, bakit siya very dominant siya? Bakit napapasunod niya tong mga Oo, taong to? bakit alam niya yung gusto niya? Oo, Babae siya. Di ba, oo. ang naano po kasi na-instill ng society is, girls talaga pang staff lang, hindi pwedeng leaders yan. Yes, Diba? yung Ganun parang po ang okay, mga sa ano back-end ka lang, assistant ka lang, but there's nothing wrong, actually nothing wrong with being on an admin, sa staff, or sa Opo. back-end or assistant. Yes. It's just that may mga babae who wants to become more. And Diba? it's fine. Yeah. Sobrang okay lang Why yun. not? Kung yun ang goal mo, di ba? There are Yeah. people who will be very satisfied na this is my work, this is what I Yes, do. oo. Pero mayroon din po talagang mga babae na may goal talaga na sila na I wanna be more. Oo. I want to be a leader. Kasi ang Yes. leadership naman, hindi naman yan naaaral or what, talagang instill Tsaka hindi yan siya sa'yo. overnight, no? Opo, di ba sabi nga, Oo. some people are really just born to be a leader. Yes. Talagang nasa kanila na yung
yung instincts ng pagiging isang Totoo leader. yun. Totoo And yun. I think yun yung mga natin, yung mga career-driven, yun talaga yung mga personality nila. I Talagang know what gusto I want. nilang Opo. hindi lang sila matatapos on obtaining their bachelor's degree. They want to take postgrad, PhD, maging Yes, scientist, and diba? it's rooted din with their confidence kasi they know Oy, what they totoo. can do. Mhm. That is why I think a lot of people are intimidated. Yes. Kasi Oo. akala nila yung confidence na yun parang ganyan siya. Parang paano ko ba Parang ang yabang kasi. Yes. Hindi siya pala parang. Pero we always have this connotation na kapag naaangatan tayo or career-driven ng isang babae, feeling natin ang yabang niya. ang initial reaction po kasi nila nakagantayan. Oo, parang, yun natin. apaka Ano naman ba to? nito, Ano yabang ba? naman nito, Oo, yung gano'n. Nagmamagaling ka ba? Yun, oo, Yun na yung parang- laging nai-instill sa kanila. Pero hindi po. They're just confident to show what they can do. Magkaiba po kasi yung nagmamagaling na, sige, ako na, kaya ko yan, mas kaya ko yan kaysa sa'yo. Iba na Oo, yun. yes. Iba Totoo na yun. Totoo Pero yun. women who shows what they can do, Yes. without having to push na, ako gagawa para makita mo kung ano yung kaya ko. Oo. Iba na yun eh. Pero Totoo. mayroon din naman pong mga kababaihan talaga na talagang makikita mo sa kanila na they can do things. Yes. Kahit nga minsan hindi parang kahit nga hindi mag-volunteer, it will come naturally to them. Or Yes. parang at somehow, may expectation ka na kaya kasi, Kaya kaya niya niya to. kasi. Yun, Oo. kaya kasi niya. Gaya nga po, di ba? Ganon. Favorite line natin to pag Women's Month. Kaya niya. Yes. Kaya, ni na mga Juana. kababaihan. Mhm. Kaya ni Yun, Juana. Yan po correct. talaga yun. Mm-mm. And I think at some point, intimidating siya sa eyes ng iba. Dalawang Pero- bagay. Opo, Kasi dalawang na-mention bagay mo na din kapag ka nga naman sa perspective ng isang lalaki, the ego. Yes, valid, ego. Valid siya kasi yung ego ng mga lalaki is very important. Yes. We're not invalidating that. Pero, how do we respond? Kapag ka may mga na-encounter kang mga babae na mas magaling sa'yo, para aminin natin na meron at Opo. meron kasing mas magaling, And mas hindi kasi nila nakakaangat. ina-expect. Oo. Minsan, ang paano ba, maka-overtake sa kanila ay isang babae. Oo, yun, yung mga ganon. Sa ating mga babae naman, yung emotions natin, yung nag-ano sa atin yung parang more of nagdi-dictate or parang, ano na yung term? Basta ganon siya. Yung ano Very natin, emotional din kasi yung tayo. pag-emotional Yes. beings natin. Doon naman nagro-root sa insecurity na yun. Yes, Na parang diba? ayaw natin na nalalamangan tayo, ayaw natin na may mas magaling sa atin. May mga ganong individual, sadly, lalo na sa mga babae. Yes. Tapos ang masakit is, gumagawa sila ng mga ways para alam mo yun, para maapakan, para ma-degrade. Yes. Yung isang babae, Isang babae. na mas magaling sa kanila or mas nakakaangat sa kanila kahit wala namang ginagawa. Diba? So, And I think it yun. is also rooted po yun nga sa na-instill din ng society na norms Oo. sa mga babae at lalaki. Tsaka diba po? expectations din. Yes, expectations Din. also. Minsan sa family din kapag halimbawa, ine-expect na ikaw ang magiging mayaman. Ikaw sa mga magkakapatid, Opo, ikaw yung no, nakikita ikaw namin na mayaman. magiging yaman. Ikaw yung makakapagtapos. Ikaw yung mag-aangat sa amin sa kahirapan. Yes, iniinsil kasi ito magtatrabaho to, magiging mayaman to, ito magkakapamilya Parang to, predicted ito ganito. na yung buhay mo, Oo, no? diba? Oo, Bakit oo. may plano kayo? Oo. Buhay nyo? Diba? Usually kasi yun po din yung nagiging issues din natin. Yes. Pero diba with that, gusto po nating ipaalala sa mga ating mga karadyo agri na career-driven women just know what they want. Yeah. Hindi sila mayayabang, hindi sila mga hypocrites Oo. na inaakala nyo. Diba? Although meron siguro, kahit Meron- pa paano, meron na parang naman. magaling siya and at the same time, there's a problem with her attitude. Oo. And ibang usapan yun. Ibang usapan yun, We're not, yes. of course, we're not into that, but I believe that you would agree na yung career-driven context natin dito is yung mga babae na talagang they're just They work confident. hard for it. Yeah, they work hard for it. Alam nila, sabi mo nga, focus lang sila sa goal nila, whatever it is, especially sa career nila. Hindi siya intimidating. We Yes. should admire and support Admire them. yes. Diba? We should inspire. We should become inspired by them. At mabubuting tao ang mga ganito. Oo naman. Napansin ko, di ba, kapag yung mga career-driven women na talagang alam nila yung gusto nila, they excel really. Pag Yes. nakausap nyo, they're very Sila yung kind, approachable. very down to earth. Oo. Diba? Na parang, ang tingin mo lang sa kanila or first impression natin, parang yabang. Very yabang stiff, naman to. very Oo. masungit. Yun ang ano natin. Kasi meron silang, I think, leader nga din kasi sila. Kaya kailangan nilang
iparamdam at i-show, i-present yung sarili nila bilang isang leader because they are. Yes. And I think also po, bigla kong naisip, kaya parang madalas sa mga women na leaders, meron silang parang very obvious boundary. Lagi silang nagsiset ng tone. Yes. Medyo authoritative, tama po Yeah, ba yung tone nila? I think it is because we grew up in a society na medyo minamaliit kasi, or parang medyo hindi nire-respeto ng especially mga kalalakihan na hindi sanay na babae ang kanilang leader. And the diba? society, meron aspect pa din na hindi sanay na babae ang nagli-lead. And I think that is why nasanay po ang mga kababaihan. Talagang we do have solid boundaries. Kasi para ma-set din nila kung ano yung gusto nilang iset. Yes. Kasi nga po, sadly, madalas Factor po ay siya. namamaliit talaga ang Factor mga talaga siya. ganito. Kaya kailangan nilang tayuan kung ano man yung posisyon nila. Yes, diba? they have to be very stiff about it. Yes. And yun, I agree dun sa may boundaries part. Talagang Di ba very po, merong evident. aura sila na na parang, ganito. kaya meron tayong impression palagi na parang kasungit naman, baka nakakahiyang lapitan, nakakatakot lapitan. Ayun nga, na-intimidate din Oo, madalas, yes. di ba po? Oo, yun din. Pero, saluto, grabe. Yes. Hindi Kudos. lahat kaya yun. Uy, totoo. Totoo. Hindi po Actually, lahat it takes kaya yun. too much courage and strength talaga to become a woman leader. Yes. And with that, ito, ito, I think, very favorite kong ano to Statement. Opo, hati. statement, itong yung bubble na to sa social media. Okay. Talagang ito, ihalo-halo ko talaga yung statement. Ang bala ko po talaga with this statement ay ipapakita ko po sa mga Karadyo Agri ang iba't ibang Scenarios. statement ng ating mga netizens. Pero masyado Feeling ko 2 hours po dapat yung Opo, magiging masyadong airtime ng malawak. program na Opo. ito. Pero Doon pa ito- lang sa topic na yon. Yes, pero ito, I think, Ma'am Bats and I would have the same sentiments. Kasi medyo Feeling ko napag-usapan din. na po natin ito dati na oo. not all women dream of marriage and motherhood, and that's perfectly okay. Yes, super 101% agree. Kahit na ako married and a mother. Yes. Kasi not every woman is parang or destined or wired to become mothers. Yes, I do believe in that. To get married. 'Di ba? Meron mga babae na they're way better kapag single sila. Yes. Or wala silang mga anak. And regardless of the reason, okay lang yun. For me, okay lang yun. And ako personally, sabi ko, I'm married, I also have my kids. But I have this huge respect sa mga babae na pinipili nila na maging single even for the rest of their lives. Yes, and they're okay on their own. Yes! Opo, diba? Totoo. Yung mga sinasabi nila na tumatandang dalaga, there's nothing wrong with ako that. personally, ayoko yung term na matandang dalaga. Oo. Diba? Pero wala tayong masyadong naririnig na matandang binata. Oo, Like, no diba? offense men, pero mas madalas nating naririnig yung matandang dalaga. Tapos, kasi yung mga ganun, matandang dalaga kasi, Oh, di ba? Pero oh, ano yeah, lang naman yeah. sila, gaya nga, very strong, independent woman kasi. So, hindi siya as soft as the women na, Yeah. di ba po? Meron kasing ibang pagiging feminine na aura na naibibigay ang mga babae na ang goal nila in life is to get married and have a Yes. family. They're very soft. yeah. At Di saka ba po, yung very very open. nurturing Oo, kasi yung totoo, sila. oo. Pero there are women naman talaga na destined to be, diba, a strong, independent Oo, woman. And that's they're okay on their own, kahit wala silang asawa, kahit sila ay for parent at wala talaga silang anak. Alam mo yun? Kaya lang, yun nga, speak of the tumatandang dalaga, alam mo yun, may naka-associate agad na attitude. Oh, di ba po? Unfortunately, negative attitude kapag na-equate natin sa matandang dalaga. Masungit, masama ugali, stricta, di namamansin, mayabang. Opo, diba? Oh, like, hindi naman siguro ganon, di ba? And they just want to be on their own. And Opo. may mga iba na talagang pinili na nila na wag magpakasal or wag magkaroon ng anak because of family reasons Yes. din. Di ba? Their, Maraming reasons. Their traumas Yeah. in life. Di ba Sa- po? And oo. also, ito po I think very, napag-uusapan po ito, pero hindi po kasi lahat open sa usapan na to, no? Pero nababasa ko din po kasi na there are women and men also na pinipili po na hindi bumuo ng kanilang sariling pamilya. O,
number one, because they're scared. Yes. Na what have scarred them in the past, baka maulit po Mangyari. nila. They don't Oo. want to hurt other people. Di ba po, parang ang selfless no na, let's be honest naman, no, kahit na sino naman po siguro, would really at least want to experience having a partner in life. Yes. I think Oo it's naman. very human for us Oo to naman. feel that. Pero meron po talaga na ayaw nila because they don't want to, sabi nga nila, pass on the generational trauma. Yes. Di ba po? Kasi May mga ang galing ng ganon. communication natin ngayon, naiintindihan natin kung bakit tayo ganito. Oo. Kasi tayo nung ganito. Di ba And po? you're more than open on that. Yes. You're not just aware, pero open at tinatanggap ninyo yung katotohanan na yun na pinagdaanan ko to, ayoko nang mangyari to, kaya eto ang decision ko para sa sarili ko. Opo. And it's okay, you're okay with that. Opo. Diba? And meron naman na they would opt for a marriage pero no kids. And it's okay. Yes. Also, Oo. kasi nga po, they don't want to raise a child naman na maipapasa lang din nila kung ano Tsaka, yung naramdaman yung nila readiness, dati. Opo. diba? And readiness, yes. Totoo na parang- Kasi po, di ba, lifetime commitment, ibang klase naman pong pagiging handa ang kailangan Totoo. para maging isang Magulang. magulang. Tsaka Opo. yun nga lang pagsisettle down talaga. Hindi siya parang kapag nagpakasal ka, okay, tapos na. Hindi. Doon pa lang nagsisimula yung panibagong journey Yes. sa buhay ng isang babae, lalo-lalo na. And it's Yun. perfectly fine if Oo naman. women don't want that. Kasi di ba po, Yes. lalo na, ito, lagi natin nababasa pag family reunion, tinatanong, Ay, oo. may boyfriend ka na ba? Kasal ka na ba? Kailan ka mag-aanak? Ganyan, ilang taon ka na, wala ka pa ding boyfriend, wala ka pa ring asawa. I think we have to stop that Yes. na. Tsaka alam mo, pati yung, Opo. pati yung reproductive system ng isang babae. Opo. Like, Questionin mo pa ba anong kung gagawin bakit mo dyan wala sa ka? matris mo? Opo. May Diba, mga may mga ganun talaga oo. na, I think naman hindi din natin masisisi dahil siguro ganun din po sila Yung society, yung ganun sila na, yung napalaki, race, oo, opo, ganun yun yung nakikita oo. nila. Pero, iba yung improvement ngayon na talagang kino-call out nila na hindi ko po gusto, hindi ko po yun yan yung communication goal. talaga. Opo. Oo. Mayroong mga hindi tumatanggap ng ganong Yes, sagot, ayun medyo dapat, namamasama. oo. Opo. Pero, bakit? Nagmamalasakit lang Opo. naman ako sa'yo, yung mga ganun diba? pa, Pero diba? kudos din po sa mga willing talaga ng umintindi. Totoo. May enlightened marami sila, nang no? nakakaintindi Actually, ng yes. ganito. And I'm very, very happy. Totoo. Kasi ang hirap naman na, ayoko po mag-anak. Bakit? Diba? Ganyan po. Kaya ka nga, yun, meron pa yung mga tipong, ang ganda-ganda na ng trabaho mo, na suportahan mo naman yung pamilya mo, yung mga kapatid mo, Opo. napagtapos mo naman, bakit tayo mo Tsaka ano po eto lagi na. nating naririnig, Oo. kung hindi ka mag-aasawa, kung hindi ka mag-aanak, sino mag-aalaga sa'yo Oo, pag tanda mo? totoo. Di ba po? Hindi Which po is investment, hindi ang mga retirement, anak, hindi po retirement plan ang mga anak. gusto ko, like financial, emotional, mental. I think ito po yung Yeah. root cause din ng mga generational trauma kung bakit Yung mga tipong naririnig ng isang babae sa kanyang kailangan magtapos ka na para pagka gumraduate ka, patatapusin mo mga kapatid mo. Tapos ganyan. May alam mo yun, parang wala pang nangyayari. Talagang dictated na yung future Yes. mo. And sadly, may mga babae na nakatay, na, alam mo yun, parang at some point, wala silang choice kundi yakapin yun. Yes. Kaya nagde-decide sila na okay, hindi na ako magsisettle. ayaw kasi din nilang iparanas naman Yes, sa kanilang actually, mga anak. may kakilala ako malapit sa akin na talagang dahil sa nangyari sa family niya, broken family siya, tas bilang siya yung panganay, na-witness kasi niya kung ano yung reason kung bakit nasira yung, or naging broken family sila. Kaya talagang ayaw na niya. Parang yun, before nangyari na naghiwalay yung parents niya, parang nandun pa sa kanya yung gusto niya talagang magkapamilya. Actually, sobrang ina-idolize niya yung parents niya. Yun. But yun, life happened, nag-separate yung parents nila, tapos bilang siya yung panganay, sadly, siya yung gumanap talaga ng role ng father. Parents. Yeah. Yan. Financially, in terms of support, lahat halos ng support, siya yung tumayo. Kaya talagang dumating siya dun sa punto na not only meron siyang hatred sa kanyang father, but talagang inano na niya, sinabi na niya sa sarili niya na, nope, hindi ako mag-aasawa. Yes. Hindi ako magbo-boyfriend. Oh. Dumating siya dun sa point na talagang, may face pa siya na talagang man-hater siya. I think Yeah. they just don't want to hurt other people. Yun din, at saka ayaw nila
ayaw nilang masaktan sila kagaya nung nangyari. pain Kasi may na fear po nakita sila nila. na baka ako rin maranasan Oo. ko. Di ba Kasi po? na-witness niya, like, hindi siya big, hindi siya, kumbaga, dalaga na Yes. siya, nasa teenage years na siya when That those things happened. happen. Kaya talagang sobrang aware siya. And, of course, na-witness niya din yung pinagdaanan, yung struggles din ng mother niya. Kaya parang, Opo, and that is no. why hindi po dapat natin questionin, 'di ba, ang mga kababaihan na hindi end goal sa buhay ang ikasal o magkaroon ng pamilya. We all have our own reasons. Yes. Hindi niyo po ito para pag-explainin pa sila ng mahaba. Hindi pa po ito para questionin niyo, para mainis kayo kung bakit, 'di ba po? We all have our own reasons. yes. And- Tsaka, kung hindi tayo ready dun sa reason, wag na tayo magtanong. Yes, oo. Kasi meron din Diba? naman, ayaw nilang pinag-uusapan kung bakit. Oo, if diba? we Wag see na, them wag na na not nating comfortable. ipilit. Oo, Opo. wag na talaga. It's totally okay. Yes, If oo. a woman doesn't dream of a marriage or a Yes, family. oo, totoo. It's normal na. Ano ba? Yes, It's regardless of the 2026, reason. Di ba po? Oo, regardless very of the normal. reason, it's okay. Totoo Diba? din. Ayan. And with that, bago po tayo, siguro last agree or disagree na natin to. Pero bago po yan, Pero syempre, madami pa pong question to yes, madami actually. pa sana. Kasi kulang po talaga ang Yeah, time sa mga oo. ganitong klase ng discussion. Pero with that, mag-shoutout po muna tayo. Yes. Ayan, Dr. Love. Hello, Friendly Badeth. And Ate Hi. Pauline, humahabol na sa hapon. Sorry na agad. Dr. Love, maaga pa po kayo nung kinoment niyo nito. Happy listening and viewing mula Hi. dito sa Biosafety and Environment Laboratory. As always, Dr. Ayan, Love. thank Ayan, you, good afternoon, friend. Dr. Love. Sana Yeah. nag-enjoy si Dr. Love, no? Hinihintay So, ko yung mga comments niya. Oo, baka Oo. busy si Dr. Oo, Love kaya ngayon. At kinikilig least lang muna naka-comment siya. pa rin si Dr. Totoo. Love. Yes. And of course, shout out din po sa ating Ang daming nadatingan ng mga favorite person. Millet. Oo. At ang ating tech, syempre, si Boss Yes. Ray. Ayan. And i-shout out ko na rin po sila Zaira, Gian, and Ate Pes. Yan, galing din dito si Sir Noel kanina. Tapos si Yes, Ma'am nakita Ana rin ko ng nga. ACD. Oo. Feeling ko Yes. hinahunting nila ako. Mamaya na Ayan lang. Dito po muna si Ma'am Badat. Sorry, Yeah. last 10 minutes na po. Yeah. Ayan, shout out po of course sa ACD. Yes, of Ayan. course, And yeah. our interns, Mm, kung yeah, mga makikinig interns man po sila, natin, ayan, we do yeah. have our interns na Yes. nag-air din last Yes, time oo. dito. Ayan, good afternoon po sa inyo. Mm-hmm. And sana nag-enjoy din po ang mga nakikinig sa atin through Transistor Yes, Radio. ayan, no? shout out po sa inyo. Shout out po sa Yes. inyo. And with that, last question na po natin. I think ito gusto ko po talagang pinag-uusapan to. Yan. Women empowerment should include accountability and not just support. Super agree ako. Opo. Oo, kailangan may accountability tayo na parang lahat tayo, in order for women empowerment to happen, we should not just support other women, but also take accountability of our actions, Yes. Opo. of how we show support as well. Kasi, nakakalungkot na meron mga babae na iba yung tingin when it comes to women Yes. empowerment. Opo. Na nang de-degrade na sila ng other gender orientation, na alam mo yun, parang inaapakan na nila yung ibang gender orientations dahil gusto nila na, alam mo, parang it's their way of showing empowerment. But Yes, it's not. Oo, it's not. Kaya kailangan na maging din tayo, mindful din tayo Yes. sa mga actions natin, how we should treat people, how we should treat ourselves, and how we show support, Yes. 'di ba? And act support, yung act of support natin Opo. sa mga kapwa natin kababaihan. Yes. Ito po, Diba? when we say kasi taking accountability, mayroon kasing mga instances. For example, ganito na itong example. Yeah, It's very sige, sige. timely naman to. I think nakikita natin sa social media. When it comes to, for example, cheating in a relationship. Kapag- Very in-demand Opo, yung issue diba? na yan ngayon. Pag Yeah. ang lalaki po ang gumawa nito, galit na galit ang mga kababaihan. Yeah, yes. Diba? Walang excuses with the cheating. Mm. Tapos, kapag ang na-issue na nag-cheat ay babae, Big deal siya. imbes po na sabihan din yung girl na mali yan, walang excuse with cheating, mayroong mga kababaihan din po na parang gina-justify siya. And then we label it as women empowerment kasi nagawa siya ng isang babae. Hindi po ganun yun. It doesn't work like that, no? Women empowerment is doing the right things still and being accepted kasi babae ka na gumawa ng tama. Hindi po Yes. yung gagawa ka ng mali
Tapos pag babae ang gumawa, tama. Oo. Hindi po Minsan pa hindi nga po sinasabi women nila na empowerment parang yun. mga lalaki nga nagagawa nila, di tayo pa kaya mga Opo. babae. That kind of Hindi reasoning. siya women empowerment, No, it's guys, not. hindi po ganon, Totoo. di ba? We have to still take accountability for our actions and Totoo. our decisions. Mhm. And that's women empowerment itself. Yes. Yung alam nyo po kung kailan kayo aamin na kayo ay nagkamali, na ang mga desisyon nyo pong nagawa ay may mali rin naman consequence. po. O may Yeah, consequences. oo. You have to accept it. Hindi po yung parang i-deny nyo siya kasi Or babae. i-justify pa. Opo, Diba? i-justify Na kasi mali. babae. Mm. Di ba po, hindi nyo pwedeng sabihin na dahil mas madalas nasasaktan ang mga babae, pag babae ang nanakit, Okay lang. justify. Oo, mali Hindi yun. po yun, di ba? Mm. Accountability is when, pag nakasakit ang isang babae, you know they're wrong. Mhm. Di ba po? And you have to call them out. na Yes, mali. correct sila. Oo I-correct po. sila. I-correct sa sila. tamang And that intention. itself is empowerment. Yes. Bilang Mhm. babae, tuturuan nyo po ang inyong Yes. kapababae na to do what is right. Mhm. Diba? To I think, boost yung kung ano yung tama. sa Yes, kanila. oo. To build them, Oo. to be a better person. Naalala ko tuloy, di ba merong, hindi na ako magme-mention ng celebrity, pero ito yung medyo oozing na issue ngayon sa social media, wherein, meron ako kasi nakitang post sa social media na dalawang babae na biktima ng cheating ng kanilang mga asawa. So, dalawang konteksto siya. Yung isa, she chose to leave kasi nga, yun yung nakikita niyang way para i-save yung sarili niya. Self-respect. Self-respect. Well, dalawang siya, pero dalawang facets kasi siya ng self-respect, at least for me. Yes. But the context is yung isa, she chose to live the relationship, the guy. Yung isa, she chose to stay and fight for the relationship, for the family. Unfortunately, may mga bashing pa din talaga dun sa part na pinili niyang magstay. Na parang okay. kinakawawa niya yung sarili niya. Bakit magstay ka pa? Niloko ka na nga. Kumbaga parang napahiya ka din dahil nga kumalat sa social media, yung mga ganun-ganun. Tapos, nakakatuwa lang din na parang hindi niya pinapatulan at all. Pero meron siguro mga tumitrigger sa kanya na ine-explain niya na parang ang context ng kanya explanation at some point is wala siyang kailangang i-explain sa atin Yes. lahat. Bakit pinili niyang magstay? Bakit pinili niya magpatawad? Tapos parang ang niya din is pinagtanggol at pinagtatanggol pa rin niya every single day yung asawa niya. Kahit na nagkasala sa kanya. Pero unfortunately, talagang more on bashing na parang kung tutusin, pwede kayo pagpalit niya, pero bakit pinili mo pa siya? Hindi niya deserve na patawarin, yung mga gano'n na. I think that's also not a form of women empowerment. But Opo. one way to exercise empowerment sa ating mga babae is to respect kung ano yung decision. Yes. Pinili man ng isa na umalis, it's okay. Yung kasing umalis, parang walang masyadong say na parang, go, deserve yan. Oo, Dapat lang yan, diba? ginawa mo You na keep yan. cheering on that person. Well, Yes, it's tama okay. naman. Oo. Pero, but on the other side, the other woman who chose to stay and fight for the relationship, fight for the husband, siya yung talagang na bakit pinili niya, bakit parang pinahihirapan niya doon na paulit-ulit yung sarili niya, yung mga ganun. Opo. Na, parang respeto na lang Hindi mo naman na may pwedeng, decision nila, di ba? komentuhan yung gano'n Yes, if you're not oo. in the relationship yourself, Yes, diba? exactly. Kasi po parang yung isa, they chose to set boundaries. Ito, hindi ko to Oo, gusto. I oo. would go on with my life. Mhm. Gaya nga po ng sabi natin kanina, yung isa Oo. naman po, siguro ang goal niya in life is to nurture a family, Mhm, to have a yes. complete family. Yun yung goal niya in life. Maybe that is why mas marami po siyang kayang ibigay na pagpapatawad. Totoo, Diba totoo. po? Yun. Ganun lang po yun. Kung yung isa naman ay umalis, yun po ay dahil siguro may Yun iba yung siyang- paraan niya may para paraan siya to show. heal bago siya Opo. magpatawad. Yes, to Hindi natin heal, kasi alam diba? din talaga, but bottom line is pareho silang nasaktan, pareho silang biktima. Nagkaiba sila ng way on how they should respond, but regardless tayo, respect na lang Yes, din. and they're talaga. both healing in Yes, different ways. totoo. Magkakaiba naman po tayo ng klase ng paghihil. Tsaka ng timeline sa healing. At ng timeline, Oo. di ba? Basta yung healing process natin, dapat hindi tayo nakakasakit ng iba at hindi natin lalong nawawasak yung sarili natin. Yes, 'di ba? And Very important ano yun. lang yun we also have boundaries dapat sa mga pagkokomento sa buhay
Kasi ng ibang tao. yun nga parang kung triggered tayo, wag na tayong dumagdag. Parang wag ka na muna mag-social media kung triggered ka or may gusto kang sabihin na hindi maganda. Di ba nga? Kung alam mo namang hindi maganda, kung sasabihin hindi mo mababago mo. in 10 seconds, wag mong sabihin. Yes. Kung hindi naman maganda, keep it to yourself Yes, na lang, di ba? Parang let's be kind to each Yeah, other. kindness is also a Kindness form of goes women a long empowerment. way talaga. Totoo naman. Totoo yun. And also, di ba, these women po, magkakaiba tayo talaga ng priorities. Magkakaiba tayo ng Ng ways to season give din. love to ourselves, our self-respect, our boundaries. Yes. Magkakaiba po yan, di ba? So, we should always respect Totoo. their decisions. Not unless naman na talagang hindi na maganda yun. Oo, na talagang yung mga nakakawasak desisyon. na siya ng iba. Sabi ko nga nung tao na yun. So, yun nga, we have to correct them. Yes, If, diba? if it's always for the good intentions, go. Diba? That's why ito yun. Accountability Yes, talaga. oo. Yes, hindi po tayo mangungunsinte tapos gagawin nating rason ang Women Empowerment, Women's Month. Hindi Mali, po ganun yun hindi po ganun ang pinaglalaban ng women empowerment. Part po ng Women's Month ang pagiging teaching accountability to women. Yes, Diba sa po? ating kapwa babae. Yes, accountability, self-love, self-respect. Yan po ang goal ng Women's Month to show people that women can do it too. Yes, Yun totoo. po talaga yun, di ba? Agree. Ma'am Paz, Yun, agree tayo dun sa part na women yun. can do it too. Yes, of course. Ayan, yan po ang essence ng Women's Month. Hindi po para mangunsinti tayo. At saka para Ang i-build mga up lang ano. palagi yung mga babae Hindi because po ganun yan. both men and women have their own strengths, have their own weaknesses, and we Opo. can empower them sa iba't ibang paraan. Gusto lang po namin ipakita na pantay ang kakayahan ng babae Yes. at lalaki. Pantay ang decisions Yes. na pwede nilang gawin. Wala pong para sa lalaki lang at para sa babae lang. Wala pong ganun. Yun ang essence Yes. ng Women's Month, diba? Kaya din po siguro marami talagang nagiging comments about these conversations. Kasi nga, gaya nga ng sabi natin kanina, magkakaiba tayo ng upbringing, magkakaiba tayo ng knowledge about things, diba? That's why we have Women's Month. There is awareness lang po. Tama. We have to respect women. Of course. Women can do it Oo. too. Paulit-ulit tayo, pero yun po talaga kasi Oo, yun, di ba? oo. Women can We do have it to too. remind ourselves that we, women, can do it. Yes. And Yes. so, our men as well. Diba? Ayan. At bago po tayo magtapos, bigla akong naalala, Yeah. nagpapa-shoutout pala ang ating dearest barista sa ating canteen. Ayan, si Vince. Ayan. Good Hi, afternoon Beshi. po. Ayun sa mga nasa canteen sila, Yeah. Mother Nancy and the rest of the No, team. very hardworking Yes. team. Ayan, Salamat thank sa you very palaging much. masarap na kape at sa food Ayan, every and day. snack Yan. time na rin. Yes, Ayan. I guess sana na sila naririnig sa, nila tayo ngayon. Nasa ano. GC na yung Opo. menu first. And shoutout also, hindi natin na-shoutout ang ating Ma'am Faye na nasa kabilang Yes, room lang oo, din yan. ngayon. Shoutout din natin I think si Ma'am Akin nandyan sa ating Hi, wow. Hi, Ate office. Akin. Yan, Ayan, good afternoon po. And I think si Kuya Jebong na nakita ko kanina. kanina din And pala. Si Joshua and si Ayong. And Ayan, hindi ko hello. nakakalimutan. Ayan, good afternoon po. Sana nanonood kayo ng aming episode Yes. for today. Ayan. And of course, before I officially end this episode, I would like to remind our viewers na ang bawat paniniwala at pananaw ng kababaihan na hindi dapat nasusukat sa mga katagang tama o mali. Okay, Ayan. yes. Of Dahil course. bawat isa sa atin ay may sari-sariling goals, pangarap at landas sa buhay. Whether we choose to focus on our career, build a family, pursue our passions, or simply live a life that makes us happy, lahat po ng yun ay valid. Valid. Diba? 100%. Ayan. At ngayong Women's Month 2026, ipapaalala po natin sa isa't isa na walang iisang paraan para maging babae. Correct! Diba? Yan, oo. We all have the freedom to define who we are and what we want to become. So keep dreaming, keep growing, and keep supporting one another. And Ayan. be accountable to each other. Yes. Yeah. Happy Women's Month, everyone. Yes, of course. Yes, and thank you very much, Ma'am Babs, Yes, for gracing anytime us po. your precious time. And I Thank hope you to see din. more of you sa aking programa. Yes, Kasi talagang looking iba ang forward. tandem ng pagbibigay namin ng opinions ni Ma'am Babs. Looking ever since forward. yan, diba, Ma'am? Totoo yan. Thank you Since day very much. one. Dahil Yeah. lagi akong pinagbibigyan ni Ma'am Babs na mag-guest Thank dito. you din. Thank you Ayan. din, Ma'am Coco. Yan. And of course, I would like to remind our viewers on air and online na please like and follow our Yes. social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1
FM. Sa YouTube naman po, available po ang ating episode replays where you can rewatch our live stream shows anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we have new uploads. And syempre, replay din sa broadcast natin. Every Yes. weekends ang Patok. Every Yes. Sunday. Meron din pala Yes, of course. Ayan. So, abangan niyo yan. So, kung medyo na-miss at walang data, yun, don't worry dahil 2 Mapapakinggan to niyo po 3 ng ito. Sundays ay Ayan. mapapakinggan. Thank you very much, Ma'am Bats. Ayan, at a reminder lamang po, sa mundong puno ng standards, piliin nating ipaalala na the true strength of women lies in the freedom to be who we truly are. Yes, indeed. Ayan. Maraming salamat po mga Karadyo Agri for joining me today. Kung mayroon man po kayong hobbies or topics na gusto po ninyo mapag-usapan in our show, just comment down below or message us on our text hotlines 0962-119-7445. Muli, ako po si Colleen. Ito po ang Patok Usapang Trendy. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganan para, Para sa bayan.